ito yung masakit eh. Parang nangyayari ngayon yung investigasyon nakatuon na lamang sa mga contractors at iilang contractor lang. Ilang katulad niya, sina Diskaya o sino pa yung mga ibang mga napatawag na parang yun na lamang ang ididimanda rito. So nakikita ko na parang nangyayari rito ay sinusundan yung pattern ng Napoles. Yung Napoles scandal na nangyayari noon tungkol dito sa mga fertilizer scam o kaya mga pork barrel scam na siya lamang yung nakulong at naipit at pero yung mga malalaking mga tao na sangkot katulad ng mga iba't ibang mga senador, merong mga nasampan ng kasong plunder noon na mga senador at nakulong sila diyan sa krami pero nakalaya sila natin dahil sinapolis lang yung pinagtuunan ng pansin. Parang yun ang nakikita kong parang direksyon na mangyayari rito dahil yung investigasyon nga ng ICI hindi na pinapahayag sa taong bayan. Kaya may mga malaking pagdududa. So sa ngayon, hindi natin masasabi sino-sino ang masasampan ng mga kaso. At sa tingin ko, pag hindi natin ito asikasuhin tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino at pababayaan na lamang natin ito ay maraming mga pagtatakip na mangyayari dito sa naganap na malawakang katiwalian sa pamahalaan. Kung sakali man na may kinasangkutan nga siya dito nga sa kasong ito, magiging credible state witness siya, kumbaga, attorney. Tama yun. Kasi kung, at saka yung kanyang magiging testimony, yun ang magiging basihan para mapatunayan na nagkasala yung mga ibang taong sangkot. Kumbaga, kung hindi siya magiging state witness, hindi magiging masasangkot o kaya hindi mapapatunayan nagkasala yung mga ibang tao. Dahil iyon ang dahilan yung kanyang magiging pahayag o testimonya niya ang magiging basihan upang ang mga taong hindi sana madidimanda o masasangkot o mapapatunayan nagkasala ay yung prosecution ay mahihirapan na mapatunayan nila sa ibang ebidensya na maaring wala silang makukuha at yung magiging pahayag niya, yun ang magiging paunahing basihan para mapatunayan nagkasala yung mga ibang tao. Sa issue ng bribery o plunder, possible ho ba pasok po itong si dating House Speaker Martin Romualdez upang maging state witness? Hindi natin masasabi kung ano ba talaga yung kailangan din importante yung mga testimony rin ng ibang mga testigo sa mga nakikita ko ngayon base doon sa naging mga investigasyon sa Kongreso, investigasyon sa Senado, yung Senate Blue Ribbon Committee, lahat ng mga pinahayag ng mga testigo sa ngayon na napanood na natin ng mga nakaraang mga araw, hindi pa sapat yun na ebidensya kasi kailangan ulitin pa rin nila yan sa korte kung sakaling magkaroon na ng mga pagsampa ng mga kaso, kailangan uulitin pa uli yan yung kanilang mga naging pahayag, mapahayag ng mga engineers ng DPWH, sina Hernandez, sina Alcantara, at pati na rin yung sarhento ng retiradong sarhento ng Philippine Marines na inaamin niyang siya ang nag-deliver o isa siya sa mga nag-deliver ng mga pera kung kanino galing. Kailangan uulitin uli yan sa pagdinig ng kaso kung may sasampa na yung mga kaso. So ngayon hindi natin masasabi na madidimanda na si ganito, ganyan ng bribery or plunder or ano. Pero yung mga ito ba contractors ngayon, ito yung masakit Parang nangyayari ngayon yung investigasyon nakatuon na lamang sa mga contractors at iilang contractor lang. Ilang katulad niya, sina Diskaya o sino pa yung mga ibang mga napatawag na parang yun na lamang ang ididimanda rito. So nakikita ko na parang nangyayari rito ay
sinusundan yung pattern ng Napoles. Yung Napoles scandal na nangyayari noon tungkol dito sa mga fertilizer scam o kaya yung mga pork barrel scam na siya lamang yung nakulong at naipit. Pero yung mga malalaking mga tao na sangkot katulad ng mga iba't ibang mga senador, merong mga nasampan ng kasong plunder noon na mga senador at nakulong sila dyan sa krami. Pero nakalaya sila natin dahil sinapolis lang yung pinagtuunan ng pansin. Parang yun ang nakikita kong parang direksyon na mangyayari rito dahil yung investigasyon nga ng ICI hindi na pinapahayag sa taong bayan. Kaya may mga malaking pagdududa. So sa ngayon, hindi natin masasabi sino-sino ang masasampan ng mga kaso. At sa tingin ko, pag hindi natin ito asikasuhin, tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino at pababayaan na lamang natin ito, ay maraming mga pagtatakip na mangyayari dito sa naganap na malawakang katiwalian sa pamahalaan. Opo. So far naman po, attorney, sa inyong pong monitoring, lalo na kahapon sa kanyang pagharap, itong si dating House Speaker Martin Romualdez dyan po sa ICI, wala po kayong narinig na pag-amin kundi ay pagtanggi doon sa mga alegasyon laban po sa kanya? Wala tayong impormasyon kung ano yung mga pinahayag niya, kung ano rin yung mga tinanong ng mga membro ng ICI. Kaya lahat tayo ngayon ay may pagdududa. Ano ba talaga itong ginagawa ng ICI o ng gobyerno? Lahat ba ito optics lamang? Mga kasama lang yan ng pagpapapogi o ng gobyerno para masabi ng taong bayan na may ginagawa naman para investigasyon ito. Pero hindi natin alam Yun ang problema. Kaya sinasabi nga natin, kung gusto natin talaga ng totoong transparency, accountability at itong ICI ay seryoso talaga sa kanilang gagawing paghalungkat at ipaalam kung ano ang nangyari rito sa hindi bilyon ito, hindi bilyong corruption to. Trillion ito kasi pagsasama-samahin mo yung 2022, 2023, 2024, 2025 budget at flood control pa lamang ang pinag-uusapan dito. Opo. Hindi pa kasama yung mga ibang mga infrastructure ng DPWH. Alam naman natin na malaking corruption din sa mga paggawa ng mga karsada, mga tulay at mga iba pang infrastruktura. Napakalaki talaga. Trilyon ang nawala rito na buwis ng mamamayang Pilipino. Pero ito nga, sabi ko nga, ibigay natin yung kredito dito sa mga nasa pamahalaan ngayon na kunwari gusto nilang magkaroon ng hustisya, transparency and accountability. Pero sa totoo lang, gusto lang nilang pagtakpan yung ano talaga yung nangyaring corruption dito na hindi na nila maitatago sa taong bayan. Kaya ginagawa nila ito. Iyon na yung conclusion ngayon. O iyon na yung haka-haka ng taong bayan ngayon na lahat na lamang itong ginagawang investigasyon ng ICI with all due respect sa ating mga kababayan na Muslim. Sabi nila, muro-muro na lamang yan. Kunwari na lamang may ginagawa silang investigasyon pero hindi natin alam at kung ano yung ipapahayag ngayon ng ICI pagkatapos ng kanilang investigasyon, sino-sinong masasampahan, pero yung mga talagang totoong dapat na managot dito ay hindi sila madidimanda o hindi sila masasangkot. So yun ang mahirap dito na sitwasyon natin ngayon. Opo. Sa tingin po ninyo, attorney, may halong political strategy itong plano pong gawing ganun, state witness umano, itong si dating Speaker Martin Romualdez? Lahat ito politika talaga. Lahat ito politika. Politika yung ginawa nila laban kay Tatay Digong, politika yung ginawa nila kay BP Sara, politika rin ang ginagawa nila rito sa itong usapin ng tungkol sa malawakang katiwalian sa DPWH na survival na. Sa survival mode na lang sila. Kung baga sa cellphone, nandoon na sa sitwasyon na talagang
halos maubos na yung baterya ng kanilang cellphone at ito ang ginagawa nila ngayon na ay sana mai-charge nila yung kanilang cellphone at parang charging na lang ng cellphone itong ginagawa nila na para hindi maubos yung baterya. Pero sa tingin ko rito, dahil yun nga, yung investigasyon ng ICI ay patago, ang hindi natin nakikita at yun, pinipilit nila na ang kanilang basihan para hindi raw magkaroon ng tinatawag nilang trial by publicity. Sabi ko, paano magkakaroon ng trial by publicity yan? Hindi pa sa korte yan. Ang trial by publicity ay pag nasa korte na yung kaso. Yun ang trial by publicity. Ito, pag mga investigasyon na yan, ay kailangan open, transparent sa publiko yan para makita ng publiko at mapanood nila o makita, madinig nila kung ano yung mga magiging pahayag at kung ano yung mga tanong ng mga nag-iimbestiga, kung tama ba yung kanilang ginagawa. Sa ngayon, wala eh. Kaya dapat ang ICI, kung talagang totoo yung kanilang pagganap ng tungkulin para sa tunay na paghahanap ng hustisya dito sa nangyaring malawakang katiwalian o corruption sa DPWH, gawing live yung kanilang investigasyon at mapanood ng taong bayan. Kasi yun ang purpose ng bagong technology. Nung araw, okay lang yun kasi wala pang technology na katulad ng mga nakikita natin ngayon. Pero andyan yung technology. Pag hindi mo gagamitin yung technology para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, ibig sabihin nun meron kang pinagtatakpan o kaya meron kang inililihis na mga tao na tunay na sangkot dito sa malawakang korupsyon. Opo. Attorney, maaari ho bang magamit o gamitin ang political o state witness mechanism para protektahan po itong isang political ally o yung mga political ally? Well, yun nga ang yun nga yung nakikita natin na yung mga talagang mas sangkot na mga personalidad o mga opisyal ng pamahalaan na matigil na yung investigasyon ngayon. Kumbaga hanggang dito na lamang, nasangkot na si Saldico, nabanggit na ganito, ganyan. Pero kahit na yung kanyang pangalan ay talagang siya yung tinutumbok ng investigasyon na nangyari sa Senado, ay hindi pa rin yung sapat. Tulad ng sinabi ko kanina, yung mga pahayag o testimonya ng mga tinawag yun sa Senado, mga kontraktor, mga opisyal ng DPWH, hindi pa rin yun sapat para makonvict si Saldico. No? Pero tingnan natin kung yung demanda na iahain nila sa ombudsman at kung ano ang kaso. Kasi alam naman natin kung ang pagbabasihan ay yung umiiro na batas ngayon. Pag sinabi nating plunder yan, above 50 million o 50 ang involved na kantidad ng perang nawala, plunder yan, non-bailable yan. Kaya ito pa rin yung isang bagay na na kailangan huwag nating kalimutan ang mamayang Pilipino na si Saldico nasa ibang bansa. Bakit hindi pa rin umaakto yung pamahalaan ngayon na ikansila yung kanyang mga travel documents, lalong-lalo na yung kanyang mga passports, para hindi siya makaikot at mapunta sa kung saan-saang lugar ng bansa dito sa Europa o kaya sa Africa. Di na natin alam kung nasaan siya ngayon At diyan sa kanyang pag-ikot-ikot sa Europa or sa Africa, marami siyang mapupuntahan. Pwede siyang nandoon, magpunta siya sa Morocco. Morocco, napakagandang lugar ang Morocco. Hindi sa ngayon, happy pa rin siya. Walang ginagawa yung pamahalaan para talagang mapabalik dito si Saldico. Opo, kung gaano po kabilis ang gobyerno sa paghuli, sa pag-aresto sa mga kumakalaban nga sa pamahalaan,
ganun din ho ba, ganun din kabagal nakikita po ninyo ngayon, attorney, sa madaling salita, ang pag-aresto naman doon sa mga kaalyado ng pamahalaan? Hindi ko nang nakikita, nararamdaman ko kasi pati ako na ngayon kinama na sa ginigipit ng pamahalaan meron na rin akong mga demanda dinidemanda na ako ng kung ano mga inimbentong mga kaso na hindi naman talaga totoo, fabricated na mga kaso. Meron akong mga kaso dyan sa DOJ. Meron na rin mga demanda sa akin dyan sa ombudsman para mapatigil tayo, mapatahimik tayo. Pero sabi ko nga nakanda nating i-buwis yung ating kalayaan o pati mga buhay natin para sa sambayan ng Pilipino. Hindi tayo matatakot dito. At kung gaano nga kabagal, kung gaano kabilis, tulad na sinabi mo, yung aksyon ng pamahalan para sa mga tumutulig sa o kaya hindi sumasang-ayon sa kagustuhan ng pamahalaan, ganun din kabagal. Mas mabagal pa nga sa pagong pag ang masasangkot na rito ay mga opisyal ng pamahalan ng mga kaalyado nila o kasama nila sa administrasyon. Yun ang totoong nakikita natin dito, pero ay ginagamit nila lahat. Resources ng pamahalaan, resources nila kasi marami talaga silang resources na gugugulin. Alam naman natin, kontrolado nila yung mainstream media. So tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino, nandito na lang tayo sa mga social media na makapagpahayag. At kahit papaano, ay hindi pa rin nila pinuputol itong mga social media networks. Kaya ito ang inaasahan ng ating mga mamamayan na naghahanap ng tunay na kalayaan, tunay na hustisya at tunay na demokrasya. Sana nga hindi mangyayari sa Pilipinas yung nangyayari sa ibang bansang katulad ng Indonesia, ng Nepal, ng South Korea at ngayon yung Madagascar, di ba? Pero pag hindi nila gagawin yung tama at ang taong bayan ay tuluyan ng mapupundi at mawawalan na talaga ng tiwala sa pamahalaan, hindi natin alam ang mangyayari. Yun ang nakakatakot. Pag tulad ng isang bulkan, pinipigil mong bumuga ng yung tinatawag nating apoy or init ng nangyayari. Bakit ganun ang mangyayari sa bansa natin? Sana naman huwag magkakaroon ng ganoong sitwasyon ng tiwala ng ating mamamayan ay mawawala ng tuluyan sa mga sistema o itong ginagawa ng ating mga pamahalaan at ang gagawin nila sila na mismo ang maghahatol o gagawa ng pamamaraan para makuha nila yung hustisya. So yan ang ating hintayin.